Hi mga kabayan! For today's video, gagawa tayo ng buchi. Konti lang ang ingredients niya at syempre napakasimple lang lutuin. Una, kailangan natin ng glutinous flour, 1/2 cup ng tubig, at sunod ay 3 tablespoon of sugar. Haluin lang natin hanggang ma-dissolve ang asukal. At pag tunaw na nga ang asukal na puti, next naman natin ay itong 1 cup of glutinous rice flour. Hahaluin lang ulit natin siya, pero kung sa palagay mo ay kulang ang tubig ay pwede mo siyang dagdagan ng pakonti-konti lang. Buti na nga lang kasi meron ditong malapit na Asian store, as in case na mag-crave ka nga sa Filipino food ay meron ka agad mabibilhan. Medyo may bagay din nga ang presyo, lalo na kung i-convert mo ito sa Philippine peso. At kung napanood nyo nga yung last video ko ay doon din ako bumili ng mga ingredients panggawa ng biko. Okay kabayan, pag nakita nyo na nga na nag-form na into dough itong ating glutinous flour, ay pwede na siyang isalin at hatiin sa kung gaano kalaki ang buchi na gusto mo. Sa amin nga sa probinsya, ang ginagamit na filling sa buchi ay munggo. Sa akin naman ay gagamit ako ng cheese at chocolates. Itong pinggan nga ay nilagyan ko rin ng konting glutinous flour para na rin hindi siya dumikit sa aking kamay dahil may pagka-sticky siya. At ikat lang natin siya sa size na gusto natin. Ito na ding spatula ang ginamit kong pangkat. Ang sunod ay ifa-flat natin siya tapos lalagyan ng palaman sa loob. Ang una ko ngang nilagay ay itong chocolates. At pagtapos ay bibilugin lang ulit natin siya. At hindi na nga rin ako gumamit ng gloves dahil kaming tatlo lang din naman ang kakain ito. At bukod pa doon ay wala rin naman kasi kaming gloves. Okay, ganyan nga lang siya kasimpleng gawin mga kabayan. Walang kahirap-hirap at walang kapagod-pagod. Super easy lang talaga. Pagkatapos kong malagyan ng fillings lahat at bilog-bilugin, ay papaikutin naman natin siya dito sa sesame seeds. Sinigurado ko nga na bawat sides ay malalagyan. Yung 1 cup nga na glutinous flour na ginamit ko ay nakagawa ako ng 11 piraso ng buchi. Lalo na siguro kung maliliit ko siyang hinati ay mas marami akong magagawa. At nakabantay sarado na nga agad itong aking junakis na para bang wala ng kabusugan. At agad ko na nga siyang niluto dito sa pinainit kong mantika. Low heat lang para naman hindi mabigla ang pagkakaluto. Pag nag-golden brown at lumutang na yan kabayan ay pwede mo na yang hanguin. At ito na ang ating finished product. O diba, napakasimple lang, napakadali niya lang gawin. Makikita mo naman sa video, kaya naman try nyo na yan mga kabayan.